Huwag ka munang lalapit kay Asa. Para walang masamang mangyari sa'yo. Malaki talagang problema ng taong yon. Akala mo kung sino na siya kung manakit. Makasarili pa. Bakit hindi niya isipin? Umalis si Sanchay. Ano sa palagay niya ang dahilan nun? Pwede ba namang wala? Hoy, Xinghe. Kung magsalita ka, para may alam ka. Ewan ko ba? Basta ang alam ko, si Sanchay ang taong hindi makasarili. Na dahil sa problema ng pamilya natin, iniwan ni Sanchay si Dao Mingse. Ayaw niyong kinakain ng mga bahay ninyo. Hindi kagaya mo na napaka-strict. Bakit niya ba ginagawa yun? Tinatawagan pa niya. Lagi na lamang niyang inaako ang problema ng iba. Tapos hindi niya sasabihin. Ay, talo pa niyang doktor ko. Hindi ako makapaniwala sa ugali ng mama ni Dao Mingse. So upset. Teka, alam na ba ni Dao Mingse yun? Dao Mingse, ang walang puso't walang kaluluwang yon. Wala siyang planong hanapin si Sanchay. Kung alam ko lang hindi magkakaganito. Kung ako yun, hindi ko papayagan Huminahon yun. ka lang. Nasaan kaya siya? Kawawang Sanchay. Baka nag-iisa na siya at nalulungkot. Wala man lang tayong nagawang tulong. Ah, ikaw pala si Sanchay. Narinig ko. Ang sabi raw ng mama mo, mayaman ang naging nobyo mo. Huwag ka sana magagalit. Pero ang sabi ng mama mo, kapag kinasal ka na, wala ka na raw poproblemahin sa pera. Ma? Sanchay! Sanchay! Huh? Narito ka! Mabuti naman at nabunalaw ka! Miss na miss ka na ni Mama, anak! Bisa-bisa kita, anak. Saan po dito? Diyan, anak. Wala kasi kami malipatan ng papa mo, kaya umupo na lang kami na isang maliit na kwarto. Ah, Mrs. Landlady! Ano yun? Kumusta? Ay, siya nga pala yung anak ko! Ah, anak mo siya. Sige, magandang araw na lang. Sige, halika na. Pasok, anak. Sanchay, bakit biglang-bigla naman yata ang pagdalaw mo sa amin? Wala ka bang pasok sa eskwelahan? Alam mo, sinorpresa mo kami ng iyong papa. Oo nga. May school celebration po kaya walang pasok? Ah, ganun ba, anak? Sanchay, nung naninirahan ka pa mag-isa sa bahay, ayos ka naman ba? Miss na talaga kita, anak, kahit itanong mo pa sa papa mo. Lagi na lang ikaw ang iniisip ko. Kung inaalagaan mo bang sarili mo, kung pumapasok ka ba sa eskwela. Maayos po ang aking lagay. Pa, ma, pwede bang dumito muna ako habang bakasyon pa? Bakit naman hindi? Oo naman. Dito ka muna tumira sa amin habang wala ka pang pasok. Okay lang, anak. Dito ka lang, wala ka ibang alalahanin, ha? Sige. Madali lang. Paumanin at pasensya na sa abala. Naisip ko, total narito rin lang ang anak mo, bayaran mo na ang bill ng mga hindi mo pa nabayaran. Ito ang bill sa tubig, kuryente, renta at gas. Nakalista ng lahat, pakitingnan mo na lang. Ah, sige, maraming salamat. Ah, $80,000! Ayuwe, huwag ka na mag-alala, wala nang interes yan. Hindi ba ang sabi mo sa akin dati, mayaman ang nobyo ng anak mo? Pabayaran mo na muna sa kanya, para wala ka ng utang. Pag-usapan niyo muna ang tatlo yan. Siya, sige na, puntahan mo na lang ako. Alis na ako, ha? Sige, sige. Sige, huwag kayo mag-alala. Gagawa ko ito ng paraan. Sanchay, ang akala kasi ng mga ibang tao, mahilig kami umasa ng papa mo sa mga bagay na libre. Ay, oo nga. Nalaman kong hindi pala kaya ng papa mo ang pangingisda. Bukod sa nahihilo, lagi pang nagsusuka pag nasa dagat na. Tama. Kinakailangan pa siyang bantayan ng iba. Ha? Wala man lang siya kinikita kahit isang sentimo. Ay, oo, anak. Pero huwag niyo na maipagkalat sa ibang tao na
na meron ako mapapangasawang anak mayaman. Anak, pasensya ka na. Alam mo kasi hindi ko lang matagalan ang pangmamaliit nila sa amin. Kaya nabigla ako. At nasabi ko sa kanila ang ganon. Pero magkakatotoo naman yun, di ba? Kapag nakasal na kayo ni Dao Mingse, magiging mayaman na tayo. Tignan ko lang kung maliitin pa tayo, di ba? Ha? Pero nakikiusap ako na huwag niyo nang ipagkalat yun. Diamond! Totoo ba ito, anak? Totoo nga! Pwede nating ibenta yun para mabayaran ng mga utang! Hindi po, hindi pwede. Kailangan ko pang ibalik ito. Oh! Siguro galing yan kay Master Daming Sano. Kung talagang ang galing sa kanya yan, magandang balita. Sa wakas! Ibig sabihin, mahal siya ni Dao Mingse at siya ang mahalagang babae sa buhay niya. Sinasabi ko na nga ba? Mula nung araw na ipinanganak ko si Shanchay, may taglay na kagandahan ng anak kong manang-mana sa akin. Tama, honey. Sa tingin ko, gusto talaga siya ni Master Daming Sir. Ang saya-saya nating dalawa, hindi ba? Oo naman, honey. Ay, naku! Magiging mayaman na tayo. Mayaman na tayo, sa wakas. Mahal siya ni Master Daming Oo Sir. naman. Diba? Mayaman. Ano? Nakita mo na si Sanjay? Hindi pa. Hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin siya tumatawag kay Xiaoyu. Nag-aalala na ako. Okay lang si Sanchay. Para sa akin, isa siyang damo na may survival instinct. Para sa akin, isa siyang prinsesa. At ikaw ang palakas sa buhay niya? At ano, si Dao Mingse ang prinsipe, dapat protektahan niya ang prinsesa. Pero hindi niya ginawa. O ano? Nag-aalala rin kami. Bumalik na naman kasi ang dati niyang masamang ugali sa ibang tao. Ayaw niyang hanapin si Sanchay para maayos na ang lahat. Laging galit ang mukha niya. At ang pinakamasama, sa ugali niyang yun at sa mga nangyayari ngayon, pag pinuntahan natin siya, baka kung ano pa mangyari. Pumasok ba siya ngayon? Hindi ko alam. Hanapin natin. Tao. Kabahan ako, hindi ba silang dalawa ni Shansai dati? Ano ka ba naman? Nag-drop out kasi Shanchay dito sa school natin. At mas cute ka naman sa kanya. Totoo yun. Sige na. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. Magugustuhan niya yan. Parating na si Dao Mingse. Ibigay mo na, dali. Lalapitan ko na. Galingan mo! Dao Mingse, ako mismo ang gumawa nito. Ginawa ko para sa'yo. Para sa tea time. Pwede mong kainin yan. Ito mo yun. Halika. Hindi masyadong maganda ang pagka-bake. Pero ikaw ang iniisip ko habang ginagawa ko yan. Matagal ko nang gustong sabihin. Gusto kita, Dao Mingse. Okay ka lang? Huwag ka lang umiyak. Oo. Halika na. Sanchay, nasaan ka ba ngayon? Sana matanggap ng cellphone mo mga message ko sa'yo. Hindi ako makatulog. Kahit anong pilit ang gawin ko. Ipikit ko lang ang mga mata ko. Naaalala ko na ang lugar na yun. Umuulan. At nakatayo lang doon si Dao Mingse. Ano na kayang gagawin ko? Nagsinungaling ako kay Mama. Ang lahat ng tao sa bayan ito, iba naman ang iniisip tungkol sa akin. Kapag nalaman nila na tinapos ko na ang lahat sa amin ni Dao Mingse, na nag-drop out ako
ako sa Yingka Academy. Kapag nalaman nilang lahat ang tungkol doon, hindi na kami pwedeng manatili dito. Kailangan ko ng pera. Bakit nga ba ang hirap mabuhay? Gusto mo ng 500 million? $1 billion kaya? Sabihin mo, magkano bang gusto mo?